Para sa mga certified coffee lovers out there, nako, merong isang coffee shop sa Little Baguio dito sa San Juan na siguradong gugustuhin yung dayuhin dahil hindi lang kape ang kanilang ino-offer. Maaari din kayong mag-crash course para maging mas malalim pa ang inyong kaalaman tungkol sa kape. Dito yan matatagpuan sa Cherries to Cup Coffee Solution. We're here in our showroom. This is Cherries to Cup Coffee Solutions. Nandito yung Jack meets Caldi. So yung Jack meets Caldi, it's more on promoting specialty coffee. Meaning niya is we are jack of all trades in terms of coffee because we do everything in terms of coffee. Nagulat ako, ganun pala yung itsura ng mga latte school. Yung mga ganyan na parang pag gusto mo mag-training bilang barista. And mas lalo kong na-appreciate yung fact na ang mahal mag-coffee. So parang kailangan talaga seryosohin mo siya. Hindi lang basta parang okay, makagawa ka lang ng coffee pero nandyan yung parang ano siya pag-aaral pa rin talaga siya. Nandyan yung kailangan aalamin mo talaga yung core, kung ano nga ba yung kape, kung paano pinoproseso, kung paano mag-grade din. So, ang dami palang factors. At nakakatuwa kasi very informative yung mga tao dito, si Sir Rusty at saka si Sir Mark. Kasi tinutulungan nila ako, willing to help and share the information about coffee, yung mga machine din na kailangan ko, at kung saan ako magandang magsimula. Pinapaliwalag nga namin yung what is specialty coffee, like yung what Mark said na yung coffee is a fruit. So parang narinig ko, is first time mo narinig yun. Yes, oo. Lahat ng mga tao hindi aware. Kasi alam ko, coffee ay, lalo na yung bean, wala, buto lang siya. Oh, exactly. Diba? Oh, pero hindi mo alam kung saan galing buto. Hindi tama. ko alam. Yung Wow. cherry kasi yan. Coffee cherry kasi yan. Wow, Kaya I learned something new today. Kahit sino ay maaaring mag-enroll sa Philippine Latte Art Academy dahil ang layunin nila dito ay ma-educate ang mga tao tungkol sa kahalagahan ng kape. At bilang isang certified coffee lover, si Shaira na ang bahalang lumasap para ma-share sa atin ang coffee experience na meron sa cafe na ito. Every day, every morning, kapag nasa work na ako sa unang hirit, automatic yan, magko-coffee na ako. Pero pag umaga, mas gusto ko kasi na hot. So, black lang din yung tinitake ko. As in, pure black, walang creamer, walang sugar. Black lang talaga. And then, kapag hapon na, yan na, gusto ko na yung mga latte, iced latte, mga caramel macchiato. So, ngayon, ang ititikman naman natin ay itong kanilang cafe latte na hot. So, ayan, kita nyo naman, may latte art po tayo dito na pagkaganda-ganda. Minsan, ayokong inumin kasi sayang yung design. Pero sige, tikman natin. Oh, wow. Perfect sa akin. Yung gantong lasa ng coffee. Hindi matapang, parang nasa gitna lang, hindi rin matamis. At saka, ang ginamit palang coffee dito ay Catimor beans na from Lanao del Sur. Parang kung ayaw nyo ng masyadong bitter na latte sa umaga, perfect ito para sa inyo. Sarap. Ay, ayun na pala yung next coffee ko. Yes. Ano po ito, Sir This Mark? is a V60 from Pink Nancy in Benguet. Para akong experiment sa lahat. Pero nakakaano siya ha, parang nakakaengganyo siya pag nakita mo to. Ay, ano ba yun? So, mga curious kang tikman. So, okay, let's pour over. Okay, yung amoy niya medyo matapang. Maybe because dahil water lang yung kasama niya, yung nakamix. Wow! Wow! Ooh, I'm shocked. Kasi yung amoy niya matapang, pero yung taste niya masarap. Hindi bitter, hindi parang sunog, hindi siya parang dark roast. Medium lang din siya, just like yung nauna kong tinikman. Ang sarap. So, ito yung parang freshly brewed na parang Americano, na pwedeng i-iced Americano. Parang ganun yung dating niya sa akin kasi kayang-kaya ko siyang straighten kasi hindi siya mapait. O, diba? Na-straight ko. Masarap siya, ha? From Benguet. So, local tong mga beans na tinatry natin ngayon. Food explorers. At ang ganda nito. Good idea to sa mga may business ng coffee shop. Lakas ng dating, ha?
Food Explorers, nakikita niyo ba tong painting sa likod ko? Yan ay yung cherry. At itong nasa harap ko, yung cascara. Cascara, that's the interesting one kasi instead na itapon ng mga farmers yung mga balat ng kape, we did something to dry it meticulously and we create a cascara or cascara tea na tinatawag. Sa ibang bansa, sikat na to. Dito sa Pilipinas, hindi pa masyado because of usually yung mga skin lang na ginagamit dito is yung mga highest grading coffees sa ibang bansa, like the Geisha variety. So, dito sa Pilipinas, the variety that we have here, we had this result na masarap naman. So, we launched it and natulungan namin yung mga ibang farmers. Yung basura, naging product pa, parang gano'n. Ang sarap niya ha. Malasa siya, hindi masyadong matapang yung lasa. 'Di ba usually yung ibang tsaa medyo may tapang, pero ito masarap. And then nalaman ko rin na itong cascara ay balat ng cherry. So kunyari, pumitas ka ng cherry, yung buto nun, yun yung ginagawang coffee. Yun yung pinaprocess na coffee. And then yung balat, ito yung ginagawa nilang tsaa. So imbis na itapon yung balat, napapakinabangan pa nila. Para siyang cherry nga. Parang may pagka-grapes na parang cherry yung lasa niya. Kaya masarap. Suwabe lang din siya. Smooth lang yung kapag nilasahan mo siya hanggang sa lunukin mo, malalasahan mo yung fruit. So naniniwala ako na fruit na nga siya. So, yung horchata naman, that's a Mexican drink na sumisikat din dito sa Pilipinas. Pero basically, dito sa Pilipinas, yung traditional na drink natin or yung pinapainom sa mga babies, yung na tinatawag. So, rice milk. Actually, rice lang siya na pinakuluan tapos nilagyan ng cinnamon and condensed milk. Oh, ang sarap. Malalasahan mo nga yung rice. In fairness. Sakto lang. Tapos meron din pala siyang may halo din siyang espresso. Yung pinaka-beans niya ay galing sa Bukidnon. Ito yung Robusta. So may espresso siya plus yung horchata nga. Hawak ko na ang ating last drink at ito yung tinatawag na Finca Cano. Ito pong proseso na ginawa dito ay tinatawag na cold drip. Kasi kanina nakita ko yung parang kung saan siya nagdidrip. Sabi nila 7 to 8 hours po na nagdidrip continuously yung kape. At ang gamit po nilang beans dito ay Arabica from Lanao del Sur. Again, local products po. At kung mapapansin nyo guys, tingnan nyo, iba yung yellow. Iba yung nasa loob ng glass ko kasi ito yung tinatawag na whiskey stones. Kasi iniiwasan daw po nila na kapag nilagay natin yung kape, ayan, pag pinor na natin siya, syempre pag yellow po ay matutunaw, di ba? So may iba yung lasa. So ayaw na naman natin mabawasan yung lasa nung coffee, di ba? So yan, para hindi matunaw yung yellow, kaya ito, whiskey stones po ang ginagamit natin. Ngayon, tikman na natin. Ooh. Wow! Yung mga mahilig sa cold brew, oh my gosh. Masarap siya, swabe lang din. Alam nyo guys, hindi ko siya maano talaga kasi masarap swabe talaga. Kaya parang nasa speechless ako kasi ngayon ko lang na-appreciate ng mga ganito. 7 to 8 hours siyang dinidrip. So, ganito yung lasa niya. Yummy. So, follow us on Facebook and Instagram. We have Jack and the First Crack Coffee Roasters, Jack Meets Caldi, Lap BJA, and Philippine Latte Art Academy. Sige, Nikki, go! Sarap sa ruleta! Makakasama natin ang sparkle artist na si Nikki Van. 35 po, 30 na lang. Super soft. It melts in your mouth. Yun. Yung sauce. So good yung sauce. Welcome to Farm to Table. Hello po. Siyempre, pinaka-best way para i-welcome ang isang guest, pakainin, di ba? Do you agree? Of course. At yun yung gagawin natin. Pinakikilala ko sa iyo ang ating drop sa ruleta. Sige, Nikki, go! I was like, please chicken and then grilled kasi that's the first thing I saw. And then I really love grilled food also. So, steam tayo. Fish! Nikki, pag isda, ano naman yung flavors or combinations ang naiisip mo na
tingin mo pasok doon sa steam natin na dish? Hindi ko pa sure ano yun, pero yung like brown sauce, diba? Okay. So yung parang sa mga Chinese restaurant. Alright. Sige, akong bahala sa'yo. Pero, before yan, samahan mo muna ako mamalengke. Okay, first time ko. First time mo rin? First time. Alright, tara. Pero maraming magandang palengke ng Cebu. Ba't hindi mo binisita yun? Tingin. Maybe next time with you? Pwede. So we have here Talakitok, boss? Maliputo, sir. Maliputo, since nandito. Yan yung Okay. sa Taal. Pag nasa Taal Lake, ang tawag sa kanya is Maliputo. Okay? Pero kapag sa dagat, siya ay Talakitok. Yun ang gusto ko, chef. Ayun yung gusto mo. Yung joke lang. Pag kaya mong ubusin. Uy! Ito, Maliputo rin to, sir, o Juan? Talakitok, sir. Talakitok na to, di ba? Yan yung dapat. So ito yung, hindi pa to full size may ilalaki pa yung talakitok. So I think ito yung perfect size para sa ating Maliputo. White fish siya, so I'm pretty sure, I'm confident na magugustuhan mo siya. Babayaran na natin. Ayan. Fresh na fresh yung Maliputo natin at ayon sa ating Rapsa Ruleta, esteemed yung cooking process na gagawin natin. So ito, ready na yung ating steamer. Yung ating Maliputo na nilinis na ni Kuya kanina. And then konting salt lang. Medyo aalalayan lang natin kasi yung pinaka-sauce natin is soy-based. So nilalagyan lang natin to ng timpla sa loob para hindi masyadong bland yung karne ng ating isda. Ganun lang kasimple. Lagay na natin sa ating steamer and so sa steam lang natin to ng mga around 15 to 20 minutes and that's more than enough time para i-prepare naman yung ibang components ng ating dish. For our sauce, so basically we're just gonna add in some cornstarch. So gagawa lang tayo ng pinaka-glaze natin. And then we'll just add in oyster sauce. Dagdagan lang din natin ng pepper. Luto na. Pwede tayo mag-serve kay Nikki. Ito lang naman yung sinerve ko or prepare ko for you. Ooh. So that's your steamed Maliputo with our soy glaze. Favorite ko talaga yung sauce in any food. Like, Talaga? I need sauce in any food. So ikaw yung isa sa mga mahilig kumain na hindi gaganahan unless may Unless may sauce. may sarasa. Iyayabang ko sa'yo yung pagkaka-steam ng fish natin. See how perfectly soft. cooked Oh. yung ating fish? Hindi talaga ako mahilig ng isda. So when it landed on fish, I was like, oh no! Pero now na I tried chef's fish, talaga like I think it changed my whole perspective. So starting now, I'm gonna try more fish na. Yung sauce, so good yung sauce.